Banal at mahabaging Ama naming Diyos, salamat po sa inyong dakilang biyaya at pagpanubay po sa aming buhay. Nagtipon-tipon po kaming mga kapatiran upang pag-aralan po namin ang inyong banal na salita tungkol sa inyong kalooban, kung ano ang dakilang plano ng Panginoon para sa aming, kung ano ang dapat naming gawin sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Samahan niyo po kami sa oras na ito, buksan niyo po ang aming puso at isipan upang makarating po kami sa pagkaunawa ng inyong banal na salita. Bigyan niyo po kami ng mapakumbabang puso at pusong naghahanap ng katotohanan at pusong sumusunod sa inyong salita. Kung meron po kaming katigasan sa aming puso, tanggalin po ninyo ito upang matupad po namin ang dakilang kalooban ng Panginoon sa aming buhay. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, kayo lamang po ang magturo sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Pangalawang Korinto, chapter 6, verse 16. Pangalawang Korinto, chapter 6, verse 16. Hanggang 16 and 17, 18. Babasahin ko po. Anong pagkikipagkaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, ako ay mananahan sa kanila at lalakat sa gitna nila. Ako ay magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo ay aking tatanggapin. At ako ay magiging ama sa inyo, at kayo ay magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Sa buong Biblia, ito pong buong Biblia ay tungkol sa plano ng Diyos, di ba? Tungkol sa plano ng Diyos ay nakikita po natin sa buong Biblia. So habang nag-uusap po tayo, sinisikap natin kunin ang ibig nilang sabihin. Anong ibig mong sabihin? Ano ang gusto mong iparating sa akin? Anong meron sa inyong sinasabi? Yun ang sinisikap natin kunin sa ating pangungusap, di ba? Ganun din po sa itong makapal na Biblia, may plano ng Diyos. May plano ng Diyos. May kalooban ng Diyos. So, ibinigay ng Diyos sa atin itong Biblia para malaman natin, para makilala natin ang Panginoon, para makilala natin ang Diyos, para malaman po natin kung ano ang plano ng Diyos. Pero, isang nakakalungkot na bagay po na nangyayari sa ating panahon, kahit meron po tayong Bible, tapos maraming tao po ay naniniwala sila sa Diyos, pero hindi nila nalalaman o hindi sila interesado sa pagkakilala ng kalooban ng Diyos.
Yung sariling kalooban. Ganito yung plano ko. Ganito yung pangarap ko. Ganito yung mga gagawin ko. Yung sariling plano sa buhay. Kanyang-kanyang plano. Okay? Pangarap ng mga Pilipino, pangarap ng mga Koreano, pangarap ng mga Amerikano. Okay? So may konting difference, depende sa lahi, depende sa mga posisyon, depende sa kalagayan nila. Pero halos malapit yung kanilang pangarap. Mas magandang buhay, mas masaganang buhay sa mundong ito. Mas magandang mga trabaho, masarap na pagkain, magandang kasuotan, magandang gadget, mas mabilis na internet, okay? Mas komportable na tahanan, okay? So yun po ang hinahanap ng maraming tao. Ang tanong po, ano ba ang kalooban ng Diyos? So yun dapat natin malaman. Di ba? So kung alam po natin yung plano ng Diyos, kalooban ng Diyos, yung ating decision sa buhay, yung decision, ay mas malapit sa kalooban ng Diyos. Kasi alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya yung ating magiging decision sa buhay ay mapapalapit sa kalooban ng Diyos kung malaman po natin yung kanyang kalooban. Pero kung hindi, so, sariling kalooban, malayo sa kalooban ng Diyos. Kanyang-kanyang mga will, kanyang-kanyang plano, kanyang-kanyang mga hinahanap. So, sa ating pag-aaral ng Biblia, yun po yung lagi yung pinaka-point natin. Ano ang gusto ng Diyos iparating sa atin? Sa isang teksto, sa isang yung verse, chapter 6, verse 16 po, 16. Sabi dito, tayo'y templo ng Diyos na buhay. Okay? Templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, ako ay mananahan sa kanila at lalakat sa gitna nila. So, saan po naninirahan ng Diyos? Saan po naninirahan ng Diyos? Sa kanila, sa atin. Okay? Tayo'y templo ng Diyos. Ang Diyos ay naninirahan sa atin. Yun po yung kalooban ng Diyos. Gusto kong lumakat sa iyo. Gusto kong manirahan sa inyo kasama mo. Ito po yung layunin ng salvation. So kung bakit iniligtas niya tayo? Kung bakit? Para makasama. Yun po yung gusto ng Diyos. Pero yung konsepto ng maraming tao, pag sabi nilang Diyos, nasaan ang Diyos? Sa malayo. Yun po yung konsepto ng maraming religion. Okay? Yun po yung konsepto ng maraming mga unbelievers o mga churchgoers. Akala nila yung Diyos ay nasa church lang. Akala nila, iniisip nila, ang Diyos ay nasa church. Kaya tinatawag ito, altar, holy. Ingat ka dyan, holy yan. Pagpasok sa building ng church, parang holy. Pag pumasok sa building, so medyo nag-iingat sa kilos, ay nito yung banal na espiritu. Yun po yung konsepto ng religion. Yung konsepto ng religion, yung kanilang mga Diyos o Diyos-Diyosan ay nasa isang lugar lang. Kaya maraming ritual. Okay? Maraming mga ceremony. Maraming mga celebration. Okay?
Hindi ganun po yung sinasabi ng Diyos. Ang Diyos ay gustong manirahan sa atin. Hindi ito religion, kundi ito ay relation sa Diyos. Relation. Kaya, kagaya sabi ko sa inyo dati, bago lumipat po tayo sa isang bahay, ano po yung ginagawa natin? Maglinis muna, di ba? Bago tumira sa isang bahay, maglinis muna. Yun po ang salvation. Naintindihan niyo po ba? Bago lumipat, bago tumira siya sa atin, bago sumama siya sa atin, dahil marumi tayo, hindi siya pwede tumira sa ating mga maruming puso. Kaya gusto niya, linisin muna yung ating spirito. Linisin. Paglilinis muna. Yun po ang salvation. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, lahat ng ating mga kasalanan ay nilininis ng dugo. Tapos, sino mang sumampalataya sa kanyang ginawa, yung eternal redemption, ay ginawang banal. Nahugasan na. Malinis na. Malinis na. Kaya pwede, pag malinis na, pwede lumipat? Yes. Pag malinis na, sabi ng Diyos, sige, malinis ka na. Sasama ako sa iyo. Yun po ang Christian living. Paglilinis ay salvation. Okay? Paglilinis, sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, yun po ang salvation, pero hindi po yan pinaka-target. Yung pinaka-purpose ay hindi lamang paglilinis, kundi pagkakasama. Yun po yung pinaka-purpose. Bakit nililinis niya tayo? Dahil, para sumama, tumira siya sa atin. Dahil kung marumi tayo, ayaw niya, hindi pwede sumama siya sa atin. Sabi dito, verse 14, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama meron ang katuwiran at kasamahan o anong pagsasama meron ang liwanag sa kadiliman. Liwanag, kadiliman, pwede makasama? Hindi pwede. Hindi pwede. Anong pagsasama meron ang katuwiran at kasamaan? Katuwiran, kasamaan, pwede makasama? Hindi pwede. Yung kadiliman, liwanag, pwede makasama? Hindi pwede. Hindi pwede. Ang Diyos ay liwanag. Dati po nating kalagayan ay kadiliman. Yung karumihan. Kaligayawan. Yung naligaw na tupa. Paano makasama? Anong pagsasama meron? Anong mga fellowship meron? Wala. Kaya, ang ginawa ng Diyos sa una ay lililisin kita bago lumapit ako sa iyo. Bago makasama ko sa iyo, lilinisin kita muna. Yun po ang salvation. Kaya, sabi ng Diyos, kayo ay templo ng Diyos. Maninirahan ako sa iyo, lalakad ako sa iyo. Lalakad ako sa iyo. Ito po ay nangyari sa ating Christian living. Sino po ang lumalakas sa ating puso? Ang Diyos. Sa ating isip, sa ating puso, Holy Spirit ay lumalakat. Holy Spirit. Gumagabay siya sa atin, tumutulong siya sa atin, kaya may samyo ni Kristo, lumalabas sa atin, may samyo ni Kristo dahil nanirahan sa atin ay si Kristo, hindi na ako. May samyo ni Kristo. Okay, di ba? Pag kumain ka ng durian, anong lumalabas? Yung amoy ng durian. Si Kristo ay nasa ating puso, kaya may samyo ni Kristo.
Exodus chapter 29. Exodus chapter 29. Verse 46. 45, 46. Exodus chapter 29, verse 45, 46. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y mananahan sa gitna ng mga anak ni Israel at ako'y magiging kanilang Diyos. Kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto upang ako'y manirahan kasama nila. Ako ang Panginoon nilang Diyos. Upang ano po? Upang ano? Upang ako ay manirahan kasama nila. Yun po ang purpose ng Exodus. Upang manirahan ako sa inyo, yun po yung purpose ng Passover. Yun po ang purpose ng Red Sea Crossing. Upang manirahan ako sa iyo. Ito po ay Christian, ito po yung purpose ng salvation. Bakit? Iniligtas niya ako upang manirahan siya sa akin. Dapat malinaw ito. Yung Christian living, hindi po Sunday Christian. Christian living ay nangyari sa ating puso, sa ating buhay, 24 hours, 7 days a week. For the rest of my life. Okay. Magpakailanman, eternal. So, yung ating katawan ay templo ng Diyos. Okay? Kaya kailangan po natin ingatan yung ating katawan. Kasi ito yung bahay ng Diyos. After transfer, okay, move in. Okay, after transfer sa bagong bahay, pero may pumapasok pa na alikabok, di ba? Pag nabuksan yung pintana, yung alikabok pumapasok, di ba? Kaya araw-araw, anong kailangan gawin? Araw-araw? Maglinis, magwalis. Kasi may daon, pumapasok, may alikabok, pumapasok, araw-araw. Kaya habang tumitira sa bahay, araw-araw, kailangan maglinis. Kaya ng umaga, yung dalawa kong bata, every Saturday, yun po yung araw ng cleaning. Kaya yung kanilang kwarto, tapos yung second floor, mga stair, nagwalis, tapos nag-mapping. So yun po ang Christian living, holy life. Okay. So, tandaan po natin ito po yung pinakamahalagang bagay. Ang Diyos ay kasama ko lagi. Nasa aking puso. Kung saan man ako pumunta, kasama siya. Kung ano mang aking ginagawa, nasa kwarto lang ako lang nag-iisa sa kwarto ko, pero may kasama ako. Yung aking tinitingnan, yun ang tinitingnan ng Holy Spirit. So ito po yung tabernakulo. So ito po ay isang simbolo ng presensya ng Diyos. Okay? 'Di ba? Doon po sa Sinai, Mountain Sinai, so bumaba ang Diyos, 'di ba? Bumaba ang Diyos doon sa bundok ng Sinai. Nung ibinigay ng Diyos kay Moises yung 10 utos, tapos yung mga tungkol sa mga ibang batas, bumaba ang Diyos sa Sinai Mountain. Ano po ang kasama doon? Yung mga apoy, yung mga madilim na ulap, yung mga kidlat. Okay? Kaya nakakatakot na view yan. Yun po yung pagbaba ng Diyos sa Mountain Sinai.
Kaya yung mga tao ng Israelita ayaw lumapit sa Kanya, takot na takot. So yun po yung unang pagpapakita ng Diyos sa kanila. Nakakatakot na Diyos. Nanginginig sila. Pero dito po, kaya pinag-aralan po natin tungkol sa tabernakulo. So ano po yung pinaka sentro ng tabernakulo? Most holy place. Okay? Most holy place, meron pong mga ark of yung testimony. Ark of testimony, yung takip. Ano pong tawag yan? Takip. Mercy seat. May dalawang kerubin. Yung pakpag ay kino-cover, yung covering ng Ark of Covenant. Mercy seat, yun po yung trono ng Diyos. Mercy seat. Trono ng Diyos. Kahit walang nakikitang mga hugis doon, yun po yung pangalan, mercy seat, yun po yung trono ng Diyos. Okay? Doon ako magpapakita sa iyo. Mercy seat. So, ibig sabihin, mas malapit na ang Diyos. Dati, Sinai Mountain. Sa langit, malayo, pero doon po sa mercy seat, okay? Sa templo, tapos si Jesus, gayon, sa akin. Nasa akin. Kaya, yung konting review tungkol sa tabernakulo, di ba? So, yung tabernakulo po, ito po yung shadow of heaven. Ito po yung shadow of heaven, shadow of God's presence. Okay? Jesus. Kaya sa pamamagitan po ng itong tabernakulo, so, dito po natin nakikita kung papaano isang makasalanan katulad ko ay makalapit sa Diyos na banal. Ito po yung mga illustration. Kung papaano isang makasalanan katulad ko ay makakalapit sa Diyos na banal. Ano po yung kailangan dalhin? Dugo. Okay. So, ito yung altar of burnt offering, altar. So, dito po, nasusunog yung alay, pangkasalanan. Yung handog ng pangkasalanan. Ito po yung mga altar. Ito po yung simbolo ng cross. Okay? Simbolo ng cross. Doon po sa altar ay sinusunog ang mga hayop. Okay? Namatay yung mga hayop. So, yung altar po ay simbolo ng cross. Kaya daw pa doon muna dumaan tayo. Altar of burnt offering. Okay? Tapos ito, laver. Yung tubig, panghugas. Dito po naghugas ng kamay at yung kamay, naghugas yung mga pare. Kaya yung mga pare po, bago dumaan po sila dito para sa yung alay ng hayop o bago pumasok sila dito sa loob ng holy place, dito dapat dumaan. Maghugas muna bago mag-alay ng handog o bago pumasok sila sa holy place, dapat maghugas muna. Kung hindi, ano po yung mangyari? Patay. Ganun din po tayo bago magsimula po tayo ng gawain ng Diyos. Okay? Bago magsimula po tayo ng gawain ng Diyos, kailangan po natin yung ating sarili. Kailangan hugasan po yung ating sarili sa pamagitan ng worship. Kailangan po check-in po natin yung ating sarili. Kung meron ba akong mga nakatagong kasalanan, o kung meron ba akong mga bagay na hindi karapat-dapat bilang isang Kristiyano, kailangan maghugas muna. Kaya pagpasok po dito sa holy place, may golden lampstand, mga table ng showbread,
altar of incense. Okay? Ito yung tatlo. Diba yung court? Okay? May court, yung gate. Ito lahat po ay yung shadow ni Jesucristo, di ba? So, lalo na po yung mga itong kulay, 4, blue, purple, mga scarlet, yung fine, mga lino, ay lahat ay simbolo ni Jesucristo. Gate, yung pintuhan, si Jesus is the gate. Altar of burnt offering, ito po ay symbol of cross. Labor, yung panghugas. Tapos, ito po yung holy place, most holy place. Ito yung covering of tabernaculo. Kaya ipinaliwanag ko sa inyo lahat po ng mga meaning ng itong bawat layer, kung ano po ang meaning. Kaya, yung pinaka-highlight po ito, tungkol sa itong covering. Sa labas, hamak. Tingnan hamak, di ba? Mukhang hamak sa labas. Pero sa loob, ano po yung sa loob? Ginto, di ba? Ginto. Maganda, yung maluwalhating loob. Ginto, di ba? May lampstand sa loob. Tapos yung puro, mga kulay ng ginto. Yung acacia, di ba? Acacia covered by ginto. Ganun din po si Kristo. Pag yung panlabas na anyo lang, tinitingnan, hamak siya, parang hamak. Walang maganda. Walang magandang hanyo. Pero sa loob, ang Diyos ay sa loob. Ganun din po yung mga Kristiyano, ganun din po yung iglesia, kahit hinahamak tayo ng ibang mga taong taga-salibutan, pero sa loob. Sino po meron sa loob? Si Kristo ay meron. Okay. First, second, and third, and fourth. Okay. Ito yung mga laman sa holy place. Okay. Table, gold lampstand, altar of incense. Lahat po ay may meaning, di ba? Ito, Jesus is the bread. Yung bread, tinapay po ay si Jesus, tapos yung words of God, yung meaning. Tapos yung gold lampstand, yung liwanag. Si Jesus is the light. Christian also is the light. Tapos yung incense, yung ano po yung meaning ng incense? Prayer. Prayer. So, lampstand. Tapos yung table, showbread. Tapos altar of incense. Pagkatapos yung pinaka-highlight po ay most holy place. Okay? May yung veil, yung division sa pagitan ng holy place sa most holy place ay napunit nung namatay si Jesus. Yung veil ay body of Christ. Ibig sabihin, nabuksan na yung way papuntang langit. Way. Nasira yung curtain. So, Jesus is the veil. Tapos, ito yung Ark of the Testimony. Cherubim, mercy seat, Ark of the Testimony. Okay? So, 3 parts, di ba? 3 part. Sa loob ng Ark of Testimony, may 3 bagay. Yung tungkod ni Aaron, tapos yung 10 Commandment, tapyas na bato, 2. Tapos, ito, yung pot of manna. Okay? So, mahalaga po yung meaning sa itong 3, kaya inilagay po nila sa loob ng Ark of the Testimony para bilang isang remembrance. Okay? Para hindi nila makalimutan dahil mahalaga po yung meaning. Yung tungkol ni Aaron ay resurrection. Okay? Resurrection. Tapos yung 10 Commandment ay tungkol sa katangian ng Diyos, yung banal at holy. Tapos yung
mana. So, ano pong meaning? Mana ay si Hesus Kristo. Si Jesus ay mana galing sa langit. Nagbibigay ng tunay na buhay sa mga tao. So, ito, mercy seat. Ito po yung pinakamahalaga sa tabernakulo, mercy seat. Okay? Dito po, yung pure gold, tapos mercy seat, meeting place with God. Doon po ito po yung guidance in the wilderness. Tapos ito, saan po nawiwisig yung mga dugo? Doon po sa mercy seat, winiwisik ng banal na yung high priest, dito po, winiwisik ang dugo. Dito. Parang ganito po, namatay si Jesus sa cross, di ba? Namatay si Jesus sa cross. Tapos, yung kanyang dugo ni Jesus ay dinadala sa loob ng most holy place. Kaya napunit yung veil. Yung katawan ni Jesus ay nadurog, napunit. Kaya si Jesus ay ipinapakita sa Diyos yung kanyang sariling dugo. Namatay ako para sa kanila. Okay. Noong nakita ng Diyos yung dugo ni Hesus Kristo, ano po yung nangyari? Doon po napatawat na yung ating kasalanan. Okay. Passover yan, Passover. Dahil nakita ng Diyos yung dugo ni Hesus Kristo, dumanak na yung dugo ni Jesus. Kaya, natubos na lahat ng kasalanan. Ito po yung trono ng biyaya. Kaya sa ibang mga Biblia, maraming beses ay binabanggit tungkol sa trono. Trono ng biyaya ito. Kung hindi po tayo lumapit sa trono ng biyaya, kung hindi po ligtas, saan po sila haharap? Haharap po sila sa trono ng paghuhukom. Para sa atin mga Kristiyano, yung trono ng Diyos ay trono ng biyaya. Pero para sa mga unbelievers, yung trono ng Diyos ay trono ng paghuhukom, judgment seat. Kaya sa Revelation chapter 20, lahat ng mga tao, yung mga patay, ay nakatayo sa trono ng Diyos. So, ito po ay kaya tabernakulo, kaya yung fellowship with, pag lumapit po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, nagsimula na yung fellowship doon. Okay? Di ba? Nagsimula na yung fellowship sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Hesus Kristo. Tapos, yung fellowship na ito, tuloy-tuloy dapat, di ba? Dapat tuloy-tuloy. Dapat tuloy-tuloy yung ating fellowship sa Diyos. Dapat tuloy-tuloy yung Diyos, yung paglakat ng Diyos sa atin, gabay. Yun po ang Christian living. Tuloy-tuloy. Sa pamamagitan ng separation. Kadiliman, liwanag, hindi pwede makasama. Katuwiran, kasamaan, hindi pwede. Yun po ang purpose ng salvation. Okay? Kaya last time, dahil kulang po yung oras, kaya hindi pa tapos yung buong yung Exodus. Lalo po yung mga garments para sa mga punong pare. Ito po ay mahalagang bahagi sa Exodus. Okay? Kasi po may garments po, may suot ng punong pare sa kayong Levita. Yung punong pare, pinakapunong pare, may damit. Hindi po basta-basta yung magdamit sila. May instruction. Ito po yung damit ng yung punong pare.
Exodus chapter 28. So, Exodus chapter 28. So, una sa lahat, yung pare, yung punong pare po ay si Hesus Kristo. Pangalawa po, yung punong pare, sino po yung punong pare? Tayo po ay punong pare. Okay? Kaya sa pamamagitan ng damit po dito, may lesson na itinuturo ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng damit. Kasi po, mahalaga po yung damit. Mahalaga po yung damit. Halimbawa, tuwing linggo, so nakasuot po ako ng mga formal yung damit. Okay? May meaning po doon. So, respeto sa mga audience. Okay? Respeto sa mga audience. Yun po yung meaning. Hindi po ganito sa Sunday, di ba? Pero ngayon, mga Bible study group lang. Pero sabi, kailangan, pero hindi ko pwede magsuot ng mga casual, mga t-shirts. Okay? Kaya medyo polo, so isinuot ko. Ito po yung respeto sa inyo. Respeto sa inyo. Okay. Kayo rin po, ganun po, di ba, damit ninyo ngayon, di ba? Hindi po yung mga pangbahay. Hindi po yung pangbahay ay nakasuot kayo ngayon. Respeto nyo sa akin. Respeto natin sa bawat isa. Yun po yung meaning ng damit. Ay, okay lang, kahit ano lang, okay lang. Parang tama, pero kung isipin po natin mabuti, sa pamamagitan ng damit, so ipinapakita po natin sa iba yung ating puso at mindset. Ganito yung puso ko sa iyo, kaya ganito lang yung mga suot ko. So yung garments for the priest, so ito yung fine linong tunic, pinaka sa loob, sa yung inside, tapos yung kulay blue, yung robe, tapos yung ephod, parang pang labas, tapos may breastplate with 12 precious stone, 12 stone, yung sa harap. Tapos, sa loob ng itong breastplate, meron pong mga tinatawag na urim at tumim. Yung hugis po niya, hindi po nakasulat sa Bible. Hindi po nakasulat. Kaya wala tayong idea kung ano ang hugis ng urim at tumim. Pero nakasulat sa Bible, sa loob ng itong breastplate, may urim at tumim. Yun po yung ginagamit sa yung mga decision about tungkol sa plano, yung kalooban ng Diyos. Kaya mga ilan lang po ipinabaliw ko sa inyo. Una, dito po sa dalawang shoulder, may onyx stones. Dalawang onyx stones sa dalawang shoulder. 6 name of the son of Israel engraved on each stone. Okay? So, dalawang stone, kaya 12 yung Israelite, di ba? Kaya 6. Okay? Nakasulat sa onyx ito. Di ba sa Lumang Tipan, may history ng Israel, di ba? Sa Lumang Tipan, may history ng Israel. Kaya yung bansang Israel, ito po yung shadow ng all Christian. Shadow. All Christian. So, pwede ma-extend po yung mga konsepto, all nation. Okay? All nation.
Kasi Israel po, isang pinili ng Diyos, isang sample nation. Sample nation, kaya sa pamamagitan ng bansang Israel, ay ipinapakita ng Diyos sa atin kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Okay? So 12 lipi, tribes. Okay. So, kaya yung mga bagong Jerusalem sa Revelation, may 3 gate, okay, sa bawat side. Okay, 3. Okay? Yung 12, 12, meron pong meaning. So, all, yung buong direction. Okay? Yung 12. Kaya 12 disciple, yung 12 tribes. Okay? Kung titignan po natin sa Bible, yung 12, so meron pong ganung meaning na covering all over the world. All direction. East, west, north, south. All direction. So covering all, yun po yung 12. Kaya six name dito. So ibig sabihin, si Jesus ay nagpasan ng kasalanan ng buong salibutan. Yun po yung meaning ng shoulder. Okay? Nagsho-shoulder ako. Ano po yung meaning? Nagsho-shoulder ako. Ako ang bahala. Nagsho-shoulder ako. Yung ikaw nag-aaral, pero sino po yung nagsho-shoulder ng tuition fee? Parents. Okay? Yung utang mo, sige, sa akin. Magsho-shoulder ako. Yun po yung meaning ng shoulder. Balikat, ito, balikat. Tagalog. Magsho-shoulder ako. Yun po yung meaning. Kaya si Jesus ay nagpasan, inalis niya ang kasalanan ng buong salibutan. Nagpasan siya. Ipinasan ng Diyos kay Jesus lahat ng kasalanan ng buong salibutan. Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53 verse 4. Tunay na kanyang pinasa ng ating mga karamdaman. Okay. Tunay na kanyang pinasa ng ating mga karamdaman. Verse 6. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang na ligaw, bawat isa sa atin ay lumihi sa kanyang sariling daan, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan, pasan, shoulder. Okay. Kaya, 12 lipi ng Israel ay yung kanilang pangalan nakasulat dito. Ibig sabihin, si Jesus ay nag-shoulder ng kasalanan ng buong salibutan. Okay. Tapos, meron pong mga effort, okay, yung damit sa labas, yung lino na ginamit po doon ay limang uri. Yung blue, purple, scarlet, yung fine linen. So, alam po natin kung anong ibig sabihin nito. Okay, blue, sky. Yung purple, yung purple, noble color, di ba? Purple. Tapos scarlet, red, black. Tapos yung fine, lino, white, holy. Okay? Holy color. Okay? Kaya blue, King of Heaven. Okay? Son of God. Yung purple, noble color.
mga scarlet, yung red color, yung blood, yung fine linen ay holy. So tapos kasama po doon gold, okay? Gold po ay gintong lino ay panglima. Yung ginto po meaning of glory of Jesus. Yung pinaka parang jacket, okay? Tapos kung titingnan po natin yung damit ng yung pinakapunong pare, dito po may golden bells. May golden bell, ring, bell. Okay. Exodus chapter 28, verse 31. Exodus chapter 28, verse 31. Gagawin mo ang balabal ng ephod na purong asul. Magkaroon ng isang suotan ng ulo na may tupi sa palibot ng suotan, gaya ng butas ng isang kasuotan upang hindi mapunit. 33. At ang laylayan ninyo niyon ay igagawa mo ng mga bunga ng granadang asul, kulay ube at pula sa palibot ng laylayan niyon at mga panilyang ginto sa pagitan ng mga iyon. 34, isang kampanilyang ginto at isang bunga ng granada, isang kampanilyang ginto at isang bunga ng granada sa palibot ng laylayan ng kasuotan. Okay, nakuha niyo po? Sa laylayan, dulo, di ba dulo? Okay, isang golden bell, tapos bunga ng granada, golden bell, bunga ng granada. So, yun po yung nakalagay doon. Anong purpose? Pang decoration. Kung may bell, so habang kumikilos po siya, may tunog. May tunog. Kung walang tunog, anong ibig sabihin? Habang tumutupat po siya ng gawain sa loob ng holy place, sa labas, narinig nila yung tunog, di ba? Kasi may golden bell. Habang kumikilos po sila sa loob. Pero kung walang anumang tunog, naririnig, anong ibig sabihin? Kung walang tunog, inaantok? Natutulog? Walang upuan sa loob. Kung walang tunog, ibig sabihin, patay na. May problema doon sa handog. May problema doon sa handog. Pag pumasok siya sa most holy place na walang dugo, patay. Pag patay sa loob, anong gagawin? Yung ibang ordinaryong tao pwede pumasok doon? Hindi pwede, patay rin. Kaya, so kahit hindi po nakasula sa Biblia, so may istorya na may tali sa paa, yung paa ng pinakapunong pare, yung may tali. Kaya, in case, kung may problema, hinihila nila. Pero habang narinig po nila yung mga tunog ng golden bell, anong ibig sabihin? Tinatanggap ng Diyos yung ating sakripisyo. Yun po yung meaning ng golden bell. Meaning. Okay. Ayos naman yung mga yung ating handog ng pangkasalanan, tinatanggap ng Diyos. Kaya pag lumabas na yung pinakapunong pare na buhay, anong ibig sabihin? Okay na. Natubos na. Natubos na yung ating kasalanan. Kaya hanggang ngayon, di ba si Jesus ay punong pare? Okay? May golden bell. Doon sa yung laylayan ng yung ephod.
hanggang ngayon, naririnig natin yung tunog ng golden bell. Yun po yung meaning. Tapos, ito po yung breastplate of judgment. So, doon po nakasulatin po 12 stone. Yung meaning, 12 anak na lalaki ng bansang Israel. Okay? So, sa ibabaw ng puso. Okay? So, ibig sabihin, yung puso ay meaning ng pag-ibig, yung puso ay meaning ng sincerity. Okay. Yung puso, yung buti, hindi po siya nagsisinungalingan, di ba? Yung puso, yung ating konsensya. Yung konsensya po ay hindi po makapagsinungaling. Kaya kung nagtatanong po tayo, ilagay mo yung kamay sa inyong puso. Bago sumagot ka sa akin, ilagay mo ang inyong kamay sa puso. So yung breastplate of judgment ay nakalagay doon sa heart. Okay. Tapos 12 stone, 12 lipi ng Israel ay nasa puso ni Kristo. Tama po ba? Kaya lahat po ng ating mga pangalan ay nasa puso ni Hesus Kristo. Ibig sabihin, isinasama ni Jesus hanggang ngayon sa kanyang panalangin lahat ng mga tao sa mundo ito. Okay. Nasa puso ni Jesus yung ating pangalan. Kaya wag natin makalimutan kahit anong mangyari, hindi niya tayo makakalimutan. Yung mga anak natin, yung kanilang pangalan ay nakasula sa ating puso, di ba? Hindi pwede natin makalimutan yung kanilang pangalan. Palagi nasa ating prayer, palagi nasa ating panalangin sila. Ganun din po. 12 yung mga stones. Okay? Urim at Thummim inside ephod. Okay? Meron pong meaning, Urim ay light. Okay? Yung Thummim, meaning po ng perfection. Kaya kung may tanong po sila, kung may tanong po yung mga Israelita, yung lumalapit po sila sa Diyos na may nakasuot ng Urim at Thummim. So mag-inquire. Inquire sa harap ng Diyos. Tapos, chapter 28, verse 35, isusuot ito ni Aaron kapag siya ay nangangasiwa at ang tunog niyon ay maririnig kapag siya ay pumasok sa dakong banal sa harapan ng Panginoon. At kapag siya ay lumalabas upang siya ay huwag mamatay. Kaya tuwing pumasok sila sa dakong banal sa harap ng Panginoon, okay, naririnig ang tunog ng yung golden bell, naririnig. Tuwing pumasok, lumabas, narinig nila yung golden bell. Kung nakapasok sila sa loob ng holy place na hindi nakasuot ng itong ephod, so patay. Verse 36, basahin po natin ito, 3-1. Gagawa ka ng isang pinggan na lantay na ginto at doon iuukit mo na ayon sa ukit ng isang pantatak banal sa Panginoon. Yung turban. Yung turbante, so nasa harapan, okay, may turban, tapos doon sa harapan ng turban may sulat.
Ano po yung sulat? Banal sa Panginoon. Banal sa Panginoon. Okay. Ano po yung meaning? Okay. Ang Diyos ay banal. Tapos, si Jesus ay walang kasalanan. Namatay siya para maging banal tayo. Kaya ginawa tayong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ginawang banal tayo. Nahugasan na tayo. Pumunta po tayo sa unang Korinto chapter 6. Unang Korinto chapter 6 verse 11. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon, subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ginawa na kayong banal. Unang Korinto chapter 1, verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus. Mga tinatawag na banal. Ito po yung iglesia. Yung mga ginawang banal kay Kristo. Yung mga ginawang banal kay Kristo Jesus. Yung mga ginawang banal sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesu Kristo, yun po yung tinatawag na mga banal. Christian sila, Kristiyano. Yung grupo ng mga Kristiyano, yung fellowship sa mga Kristiyano, yan po yung tinatawag na iglesia. Kaya banal na fellowship. Ginawang banal. Kaya bilang isang ginawang banal, yung ating pamumuhay Kristiyano ay dapat ano po? Dapat banal. Kahit hindi po agad perfect, kahit hindi po tayo agad magiging perfecto, pero yung habang lumalakat po tayo sa ating Christian living, habang tumatagal po tayo sa ating Christian living, unti-unti lumalago. Ano pong meaning ng paglago? Paglago sa knowledge? Hindi po. Pag matagal na po tayo sa church, dumadami na po yung ating knowledge. Pero, hindi po yan ibig sabihin ng paglago sa pananampalataya. Iba po yun. Knowledge sa kayong kabanalan. Dapat lumago po tayo sa ating kabanalan. Dapat lumago po tayo sa ating pagsunod. Okay? Dapat lumago po tayo sa ating paglilingkod. Paglilingkod sa ibang mga kapatiran. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dapat lumago po tayo sa pag-ibig, pagmamahal. Lalo na po sa yung turbante, may sulat, banal sa Panginoon. Yun po ang hinahanap ng Diyos. Diba? Ito po yung message ng Diyos sa lahat ng mga Kristiyano. Dapat banal ka sa akin. Banal ka sa akin. Para tuloy-tuloy sa fellowship. So, unang Pedro, chapter 1, verse 16, sapagkat nasusulat, kayo'y magiging banal sapagkat ako'y banal. Okay.
Kaya hanggang dito po yung about yung tabernakulo. Meron pa po yung ibang mga bagay na hindi ko pa ibinabanggit, pero ito po yung mahalaga yung mga lesson sa tabernakulo. Simbolo siya tungkol sa Diyos. Simbolo ni Jesus Cristo, simbolo ng salvation, tapos simbolo ng mga Kristiyano. Kung anong uri ng pamumuhay ay dapat lakaran po ng mga Kristiyano. So, konting preview lang po tungkol sa Leviticus. Tingnan po ninyo yung mga hands out na ibinigay niyo po sa inyo. So, Genesis, Exodus, and Leviticus. Ang isa sa mga pinakamahalagang talata sa Leviticus ay Leviticus chapter 17 verse 11. So, dalawang talata po. So, tingnan po natin. Leviticus chapter 17 verse 11. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay. Leviticus ay binubuo po ng 27 chapters. 27 chapters. So, chapter 1 hanggang chapter 70, chapter 18 to chapter 27. Okay? Yung dalawang bahagi. Mga next session po, magmula next session, so medyo detail na pag-aralan po natin. Pero ngayon po, parang overview muna. So ito lang muna ilagay po sa atin isip. Yung Leviticus, nakabasa po kayo ng Leviticus? Madali o mahirap o madali? Leviticus. Mahirap, di ba? Hanggang Exodus, okay lang, interesting. Pero pagpasok sa Leviticus, parang inaantok na kayo. Mahirap basahin Leviticus. Okay? Kasi puro yung mga offerings, yung burnt offerings, mga grain offerings, yung sin offerings, trespass offerings, yung maraming offerings, saka yung mga batas, mga pista. So, may assignment po ako sa inyo hanggang next week. Pag-aralan po ninyo dalawa. Una, tungkol sa 5 offerings. 5 offerings. Yung 5 offerings po ay mahalaga po yung meaning. So, yung second po ay pag-aralan po ninyo tungkol sa 7 pista. 5 offerings, saka 7 pista. So, tingnan po ninyo sa Leviticus. Kung ano ang 5 offerings, kung ano ang 7 pista. So, anyway,
yung 5 offering ay kasama dito sa una. Okay? So, ito number 1 ay yung topic po dito, the way to God. The way to God. Ito po yung unang issue, paano makalapit ako sa Diyos. Isang sinner ako, paano isang sinner makalapit sa banal na Diyos. Yun po yung unang topic. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng sakripisyo. Kaya, 5 offerings po ay sacrifice. Okay? Sa may sakripisyo na may dugo, may sakripisyo na walang dugo. Halimbawa, yung grain offering, yung durok lang, yung mga butil ay dinudurok, tapos ginagawang mga tinapay, so yung sinusunog, kaya walang dugo doon. Pero meron pong meaning doon sa grain offerings. Pero mga sin offerings, burnt offerings, mga ibang mahalagang offerings po ay lahat may dugo. Okay. The way to God, papaano? Okay? Makapunta ako sa langit, makalapit ako sa Diyos sa pamamagitan ng sacrifice. Okay? Ito po yung basehan sa daan. Okay? Ito po yung basehan. Pangalawang bahagi ng Leviticus ay walking with God. Okay. Pangalawang issue po, tanong po, paano lumalakad ako sa Diyos, kasama ng Diyos, tuloy-tuloy. Kasi dito, dumating na ako sa Diyos, bumalik na ako sa Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo. Okay? Sa pamamagitan ng handog pangkasalanan, bumalik na ako sa Diyos, ligtas na ako. Yun po yung topic 1. Okay? From chapter 1 to chapter 17. Okay? Yung pangalawang tanong, paano tuloy-tuloy ako mag-enjoy ng fellowship sa Diyos, sa bahay ng Diyos? Ano ang kailangan? Okay. Ano po yung kailangan dito? Sa pamamagitan ng holy life. Holy life. Okay? Sa pamamagitan ng holy life. So, part 1, salvation. Part 2, Christian living. Kaya, yung sa gitna, nakita nyo yung mga tema, sa gitna, may 2 tema. Number 1, ano po? The ground of fellowship, sacrifice. The ground of fellowship, sacrifice. So, ito po yung restoration of fellowship by blood offering. Restoration. Kasi po doon sa Eden Garden, nasira na yung fellowship, naputo na yung fellowship sa Diyos. Kaya dapat restoration. Dapat manumbalik tayo sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng dugo ni Hesus Kristo. Yan po yung restoration of salvation, fellowship. Kaya Hebrews chapter 9 verse 22, okay, sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, pumasok na tayo sa most holy place, minsan magpakailanman. The second topic, the walk of fellowship. Walk of fellowship. Yung walking, ibig sabihin, araw-araw ito ay araw-araw. Paglakad kasama ng Diyos, paglakad araw-araw. Maintenance of the fellowship by the holy life.
So yun po ang dalawang topic sa Leviticus. Okay? Kahit mahirap basahin, pero yun po yung dalawang category. Okay? The way to God. Tapos, to walk with God. So, outline on Leviticus. Number 6, outline. Men can have fellowship with God on the foundation of the blood of sacrifice. And then, men should be separated from sin and what God hates in order to have fellowship and walk with God. Walk with God. Walk with God. So, the first part, positional sanctification. Position. Okay? Yung second part, actual na sanctification. Ibig sabihin, ginawang banal ako, ginawa na ako, ginawang banal ako, ginawa ng banal ako. Tapos, Christian living, kailangan magpaka-banal. Okay? Yun po yung Christian living, di ba? Ginawa niya akong banal sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya, sa aking pamumuhay Kristiyano, magpapabanal ako. Unti-unti. First part, union with the Lord. Second part, actual fellowship with the Lord. In other words, we became righteous. That's why we should live righteously. We became holy. That's why we should live holy. We were forgiven our sin. That's why we should forgive other sin. Forgive the sins of others. We receive love. That's why we should love others. So, ito po yung mahalagang message sa Leviticus. Kasi po, yung salvation by grace, di ba? Yung salvation by grace, by biyaya. Sa biyaya lang, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero, yung paglago, yung pagiging isang nararapat na anak ng Diyos ay hindi po madaling gawin. Maraming bagay dapat natin matutunan. Maraming bagay dapat matutunan. Yung ating pananalita. Dati po, ang lumalabas sa aking bibig ay makamundong bagay. Pero unti-unti, mababawas yung mga makamundong bagay. Sa halip, lumalabas yung makalangin na bagay. Yung ating kilos, yung ugali, dati makamundong ugali, makasalibutang ugali. Pero unti-unti, so, may change. Yung ating salita, yung ating kilos, yung ating isip, unti-unti change. So, yun po ang Christian living. Yung ating position, anak na tayo. Nung ligtas na tayo, anak na ako, anak. Pero, yung pagiging anak na nararapat sa harap ng Diyos, ay unti-unti nangyayari. Okay? Naintindihan po? Kaya sa ating sariling mata, bata pa ako, di ba? Bata pa. Anak ako ng Diyos, pero bata pa. Marami pang kailangan matutunan. Yung dating ugali, marami pa. Dating kilos, meron pa. Kailangan unti-unti alisin o iwanan yung dating pakatao. Kung hindi, so, anong meaning ng salvation? Heaven lang, heaven, gusto, yung langit. Hindi po yung purpose ng Diyos. Sabi ko sa inyo kanina, yung pinakaplano ng Diyos sa atin ay hindi lamang salvation. Salvation ay
beginning lamang, beginning. Okay? Bakit nilinis niya tayo? Para makasama siya sa atin. Para tumira po siya sa atin. Para manirahan po siya sa atin at magbago sa ating buhay. Yun po ang kilos ng Holy Spirit. Kaya sana po sa mga Kristiyano, kung meron pa tayong katigasan sa ating isip at ulo, kailangan po natin ito tanggalin o lambutin sa harap ng Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. So, hanggang next session po, pag-aralan po ninyo yung Leviticus. Okay, 1 week, Leviticus, tapos lalo na po yung 5 offerings and 7 fiesta, yung pag-aralan po ninyo mabuti. Siguro mga 2 or 3 session ay gagamitin po natin sa pag-aaral ng itong Leviticus. Okay, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Pinag-aralan po namin ang inyong dakilang kalooban na nakasulat sa itong Biblia, lalo po sa Book of Leviticus, kung ano ang dakilang plano ng Diyos sa amin. Tulungan niyo po, Panginoon, upang maging banal po kami sa aming pamumuhay Kristiyano. Kung meron pa po kaming mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyo, nawa alisin po namin ito sa aming pamumuhay at tumakbo kami patungo sa maluwalhating kalooban ng Diyos lamang. Sa aming sariling kakayahan, wala po kaming magagawa. Nagtitiwala at umaasa po kami sa inyong pagtulong at paggabay sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Okay.